Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Blessed Monday, everyone! Welcome sa aton nga programa Morning with a Friend. Kaupod gyapon ninyo ko 360 Bri Lacson, diri lang sa Adventist World Radio Bacolod. And we are also live at Hope Channel Bacolod. Welcome kamo tanan. Thank you for joining us early in the morning. Kag-ari ng aton mga early birds nagasinulod na amat-amat. So welcome, it's March 4, the 4th day of March and the first Monday sa bulan sang Marso. Welcome, kumusta? Mainit-init ang panahon kay may ginapaabot kita nga El Nino. Wow, grabe. Mawaw kita sini kay manimaho ta. Sige, pertigid ka init mga ka-360. So subong pa lang, dapat sang una pa eh. Pero sugod-subong, tipid-tipid kita sa tubig. Pero hindi naton pagtipid doon, hindi na ta mag-inom. Tipid doon ng naton, dayaw gini sila, nagpalit gini sila hungod mo. Para hindi sila kapungko. Mga wais mo sila. Welcome aton nga mga OJTs, ari na liwat, nag-upod sa aton sa aton nga programa diri sa Morning with a Friend. They are here to join us today. So please, look for your seats. Damo matanda bangko. Dayon, mga ka-360, kumusta ang inyo weekend? OJTs, kumusta inyo weekend? Mayo man. Mayo inyo pauway? Di ka mo nagpauway, nagpuli. Sino ganing, kamo ka doon, nakadorm ka mo no? Nasa dorm lang pauway. Mayo man kinaw kabatsag sila pauway. Ako kumusta ko man. Ay, nako, hindi na natin madula ang ginatawag natin nga pagka-busy, no? Pero busy kita tungod sa buluhaton. Hindi kay busy ta kung ano-ano nga mga bagay nga pang-ubra naton. So much better nga maging busy kita sa buluhaton kay gina-enjoy naton. So ari naman ang aton mga OJTs dire, i-on ko naman ni karon ang mic sa ila. Kung may mga gusto man sila idugang no sa aton nga programa. By the way, before anything else, I would like to thank ang tanan nga nag-support or may nag-sponsor sang aton nga marriage enrichment program sang nagligan nga weekend no sa sining adlaw nga inugpahuway. And we have enjoyed the marriage reaffirmation program para sa tanan nga NOC workers. Dakong ipasalamatan naton sa aton nga Family Ministries Director si Pastor Johnny Samiliano kung sa diin masubra 70 no ka couples ang nag-intra sa ato ni nga marriage reaffirmation program kag isa na tato ang nakaambit sa to. And of course ang father kag mother ni Eljem Porras ato man to. So mga ka-360, madamo gali nga salamat man sa nag-sponsor sang lunch and dinner namon dito. Dako ginamon nga pasalamatan. And of course, ang aton nga pasalamatan taman ang aton nga CPUC nga Children's and Family Ministries Director. Syempre, wala na si iban si Ma'am Melody May Inapan. And of course, ang aton nga Central Philippine Union Conference Treasurer, ang aton man dire nga taga NOC man mismo si Pastor Renito Inapan kundi nagdulong sa aton sang mga matahom nga mensahe nga mapaintindi ang pag-isa sang mag-asawa. So madamo nga salamat, grabe gid ang amon nga pag-enjoy sa amo tong nga time. It's no sa tuo lang bala may iban nga gapamangkot ano paning renewal kasalhaw no kamo nag-break kamo tapos ma-renew. Pero hindi na sa amo na it's better to renew because ma-feel mo bala ma-reset, ma-refresh, hindi kay reset, ma-refresh, do may refresher sa aton bilang wala lang after ako 12 years married na mga ka-360 when I joined that marriage enrichment program and reaffirmation program, na-feel ko gid ang refreshment.
man mismo sa amon nga, ano lang, na-feel mo nga daw bagong kasal kaliwat. Ang unang feeling mo sa pag-join in mo dito. And by the way, may iban nga pag-posting ko sa Facebook, lain ang pag-insindi sang marriage reaffirmation. Abi nila, laging kasal pa lang kami. Dugay na ko nakasal mga ka-360. It's like, it's just renewing our vows bilang mag-asawa. Amo na nila yung pag-insindi sa iban. Ang iba naman, nasalaan naman nga nag-attend kami kasal. So, laylay na pag-insindi nila. Pero liyog lang basta ha, reaffirmation. Kumaga, nag-process lang kami liwat sang vows namon. Pero wala kami nagsiparar. Hindi man tanan nga nagbalik, nagbinalikanay o nagsulit liwat. Pwede kami pag gusto kamo kung gusto yung pakasaliwat. Basta sa same nyo lang asawa kag bana. Wala kang problema. Basta may kwarta ka mo, wala ka mo yung problema. So mga ka-360, thank you again liwat. Kag syempre nagsugod naman ang aton AWR-CDE Crusade sa Southern Negros, sa Kabangkalan, sa Ilog, kag sa Kawayan. Nagabalbal na sila, nagsugod sang kagabi. Nagabot sang aga ang aton nga mga speakers. So please join them there. Kay alawago naton karon kundi ang ilang mga location so you can join the crusades there in Southern Negros. This will be until March 8 every 7 p.m. Pagka-9 ang ating culmination dito sa Kabangkalan Gymnasium. So, mahingagaw man ko to kadto aga pa. Kaya dito naman kita ma-assist, no? Kag blessed morning, magabasa na kita sa mga early birds naton. Sila, syempre, of course. Ari, may time na ni sila nga ginahungod-ungod nila nga magpaulihi comment. Pero ari na din sila. Sila ni Ma'am Joanne kag ni Ma'am Nena Moreto. Happy morning and God bless you all mga ka-360. Blessed morning mga ka-360. Have a nice day. Thank you very much for you sa inyong suporta gid sa aton Ma'am Nena kag Ma'am Joanne Moreto. Of course mga ka-360, we have enjoyed the rest, no, ang ato nga pahuway sang weekend. So we will be enjoying again these weekdays. Kaupod ang aton morning with a friend. Kay magatalakay naman kita. Speaking of talakay, talakayon ta naman kit syempre. March again is the month we celebrate. Grabe no kalain celebrate Fire Prevention Month. Celebrate. Tiyak to man. I-celebrate ta nga gina-prevent ang fire, di ba? Kay masunugan ay, no? December 26 last year, nakita ko kung anong epekto, especially sa kabataan. Nakita ko ang epekto sang mga nasunugan. As in, kasubo makita blang mga kabataan. Ako kay na experience ko gid ni sa amon nga friend nga nasunugan sang December 26. Arab lang pag mag-classmate na yung amon mga kabataan. Pag-upod namon sang iyang sang classmate tiya, dito nagkadto kami sa nasunugan. Bo dito kakita nga ang duha ka bata nagaksanay kagahilibian na isang kasubo. Ba syempre nasunugan ka pa naman balay. So muna nga dapat i-celebrate naton ang pag-prevent naton sa sunog nga ginatawag. Pero may ara kita sang sunog o kalayo or flame nga hindi naton pagpunggan dapat. Ano ni siya? Ano dapat ang flame nga hindi naton pagpunggan? Or fire or sunog nga hindi naton pagpunggan? That's the faith on fire. Nan. Ang pagtuo nga nagabaga-baga, nagadaba-daba. Amo na silang mga kalayo nga dapat naton padakoon, palaptahon. Kay amo ni siyang pinaka-importante sa aton ang pagtuo, ang kalayo sang pagtuo. Si Kapaglaom Edison Ray, blessed day ka-360. God bless every viewer and listener of AWR 360 Bacolod, Negros Occidental, and the whole world. Thank you very much for joining us today. Si Rio Rose Gabayaran Purpose. Good morning everyone. God bless. Thank you very much for joining us. Si Kapaglaom Dandy Martin Gomez. Hello Sir Bry, pa-shout out sa tanan nga taga Baes na nagapamati sa imo programa. Ibutang naton mga ka-360 ang title kay may Baes man sa ibang lugar. So isla naton Bacolod Adventist Elementary School. Blessed morning sa inyo tanan. Ari na kompleto na akong mga OJTs.
No? By the way, salamat liwat sa aton nga kapaglaom si ka 360 sa pagbulig ya sa akon sang Sabado. Kung wala sa ano na lang ko ayhan pagka Domingo. Maski mabata pa huway kung Domingo, hindi ko guro maintindihan mo. Sakit ka nilawas ko sa bungara ka. Kung wala ka paging guro yawa naging guro sang Sabado. Pero madamang kasalamat. By the way, mga ka-360, ang aton pagkastoryahan subong nga simana about Faith on Fire. It will be a series kung wala pa si Pastor Ringo. Kung nara si Pastor Ringo, siyempre mo naton series si Pastor Ringo ipa-take over naton. Dari si kapaglaom Dandy Martin Gomit, may bais man sa Leyte. Bye-bye Adventist Elementary School. Yeah. Ikaw to nagpakita sa akon kapaglaom Dandy mo. May bais man dito sa Leyte. May bais man tadi sa South, sa may Oriental, di ba? Oriental lang bais. Bais City galing. Ay galing na sa IDE. Ay na saya bais. Pero ato diya Bacolod Adventist Elementary School. Pero kung nagapamati na ang Bye-bye Adventist Elementary School, blessed morning po sa inyong lahat. Leyte, anong ginapanghambal sa Leyte? Cebuano, Ilonggo. Ay, hindi na Cebuano, no? Ilonggo? Kahit hindi pa na sila guro Ilonggo, no? Ha? Hindi man Karaya. Kayong Karaya, sa ano man niya? Sa Panay. Sige lang. Intindihin nyo na lang. Sige mga ka-360, before kita magakanto sa pag-intindi or sa pag-istoryahanay, nahanungod sa Faith on Fire, mga kita danay sang dugang nga baga sa aton nga Ginoo. Mga ka-360, mga kapaglaw, please join us as we will have our prayer. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for giving us a weekend to rest for a while, to prepare for this week, to work again, and to be blessed and to bless everyone. Lord, today, beginning sa sining adlaw hasta sa Biyernes, amon pagatalakayon ang pagtuo nga nagadaba-daba. Faith on Fire. So Lord, ihatag sa amon ang pag-intindi, kag ihatag sa amon ang abilidad nga i-share man namon ang amon mga eksperyensya na hanungod sang Faith on Fire. Kay kabalo kong iban wala pa naka-intindi sini, pero madamo sa amon ang naka-intindi sini kag naka-eksperyensya. So hopefully each and every one of us will share the Faith on Fire so others will have their own faith on fire. So Lord, today, guide us. Give us the knowledge and wisdom that we may be needed so we could understand and think good things that we could share about the Faith on Fire. And Lord, bless our Ka-360 and Kapaglaom that are still on their travels. Let them be safe until they arrive their destination. And Lord, thank you again for this day so we could talk again about you, O Lord, here in the program, Morning with a Friend. Thank you very much. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, mga ka-360, magabalik pa kita sa pagbalik naton ato na pag-istoryahan ang Faith on Fire. Diri lang sa Morning with a Friend. Kaupod-yapon ninyo ka-360, Brian Lacson. Morning with a Friend. We'll be right back after this break. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. And we are back diri sa programa Morning with a Friend. Kaupod yapon ninyo ka-360 Brian Lacson. Mga ka-360, will be talking about Faith on Fire sa sining nga simana. No? Faith on Fire. Kay wala labot nga mainit ginang chimpo. Siyempre, kailangan nato nga mag-init-init man ang aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Pero
Speaking of faith, it is a series. So paano na karon kung mag-series sa puro magyapong ginuostoryahan ta for the whole week about sa faith? No. Natunga naton ang Faith on Fire series kang ginubra nakon just today. Instant. Let's talk about faith. Today sa subong adlaw, faith on yourself. On ourselves. Kailangan lang taman magtuo sa atong kaugalingon? Balanta na karon. Pero tomorrow, we will be talking about faith in friend. May pagtuo bala ka mo sa inyo ng mga friends? Of course, ano yung faith sa siblings or family? Gin or family ko siya kasi syempre may iban wala siblings like me. So, siblings or family. Kag sa Thursday, about naman sa faith sa inyo spouse, asawa, or bana. And of course, lastly, ang faith naton sa aton nga Ginoong Hesus. So, for today, let's talk about faith in ourselves. No? Sa kaugalingon. Kalain man nga, hindi man na siguro, no? Kailain man ang may salig ka sa imo kagalingon kaysa nagasalig ka. 'Di ba? Lain na ano mo, may salig ka bation sa alay ba? May salig ka sa imo kagalingon or nagasalig ka sa imo kagalingon. Kay may arang nga iban nga ano sa ganito tawag sa English, nangarap nagasalig ka sa imo kagalingon. Do grabe ka bala. Do di ba? Trust. Okay ang trust. Magagasalig ka. Nagasalig. Depend ka lang sa imo kagalingon. Nga dawala na iban. Arab lang sa imo lang yung inubrahan niya, okay na. Sagad ako, kabalo ko ni na. Daw mo na abla daw. Di, asa free lion, na check to, no? Nga, wala yan may makaano sa akon. Tikal na yung gwa. Di ba? Tikal na siya. Pero ari ba sa ako na ito, nanay ito mga ka-360 ka mga comments. Helen, Ma'am Helen Reyes, hello. Iba si hello, Helen ang napangambal ko ba? Good morning, happy Monday. God bless everyone. Thank you, Ma'am Helen. Si Ma'am Sayonara Honda Saison, good morning mga ka-360 and have a nice day. And si Ma'am Laura Siute, good morning, watching here in Talisay. Ma'am, sa nota nakatilaw sa inyo siupaw man. Nakatilaw lang na sang siupaw nila ni Ma'am Laura dito sa pag-bloodletting sa silay mo. Wow, dugin pagita ko na Ma'am Laura. Si Jessie Ronia Cabillo, morning, blessed morning da sa inyo Kag si Ma'am Jenna Ramirez Claymore. Good morning everyone watching from Makati City, Metro Manila. Magandang umaga dyan sa inyo sa Metro Manila. Hope that you have a nice weather pero I think mainit din yung nararamdaman nyo. Can you please comment down kumusta yung weather dyan ngayon sa Metro Manila? So right now, let's go back and talking about the faith on fire sa aton kaugalingon. Kay kikis abala, wala na kita. Let's go sa meaning sang faith. The meaning sang faith, complete trust or confidence in someone or something. So sometimes mga ka-360, hindi man naton, Arab lang, may ginatawag kita nga overconfidence. Amo nang hindi pwede. Sino may overconfidence sa inyo? Amo nang hindi pwede. Amo nang pinakadelikado. Amo na ang makapabalda sa imo. Mga mo ni kakatabo ko kisa sa mga driver Overconfident, sagad ko yung mag-drive ya. Hindi ko yung mapirdi sa pag-drive ya. Pero ma-aksidente, hibi. So, amo na siya kadelikado sa ginatawag nga overconfident mga ka-360. Pero, pwede kita have a faith nga may trust sa imo kagalingon nga tsakto lang. Hindi tanan nga sobrang tandaan nato mga ka-360. Ang tanan nga sobrang malain. No? Sobra sugar, sobra acid, malain gid. Sobra rice, malain gid. So, as possible, likawan nato ng tamaan ka sobra nga pagtuo sa atong kagalingon. Hindi ba siya ginatawag naton, ginastorya naton ang faith sa self? It doesn't mean nga maging selfish gid kita. Dito na siya magwa ang selfish kung over nagid kaayo ka.
Nga wala ka nagibla. Ano ba talaga nga pagtuo sa imo na lang, wala ka na pagtuo sa iban. 'Di ba? May kakatabo na mo. Nga wala. Bago ko lang na observe dahil labay lang mga ka-360, bago ko lang na-observe sa abon mga OJT, ang tatlo ka OJT ko nagplano ginisang bayuon nila, kaya isa lain ang kolor. Madulaan gini fate ang isa sa ilam. no, medyo naglapit-lapit ko nun yun. Late pa gid sa. Nagplano gining tatlo gid mo. Ginplano ka gini nila nga tatlo. So mga ka-360, ang faith, hindi ginaton pagduli. Kay may ariman ang ginlain naman sa iban. Confidence, it's about confidence eh. May iba naman nga wala sang confidence sa ila ko galingon. Kag malain naman kung wala ka sang confidence or wala ka sang faith sa imo ko galingon. Muna nga dapat naton pagasturyahan ini kay para maintindihan naton. Nga kailangan naman skin pa paano may faith kita sa aton kaugalingon. Sino ding do wala salig sa inyo? Kaugalingon mismo. Abik overconfidence ka na yan, di ba? Sino yung wala salig sa inyo kaugalingon? Be, hands up, be. Wala salig. Ikaw, wala ka salig? Yun ang mga ka-360, ako na-experiencehan ko man na ang araw lang dula man ang salig ko sa kaugalingon, ang dulang confidence ko sa akon kaugalingon. Especially when I work. May time din nga natabo, especially before ako naka-work sa radio station. Wala ko yung confidence, may kahuya. Or before pa lang gani ko nag-a-apply sa obra. Kaya nga, negative thinker gid ko ya kaayo sa una. Mag-apply ko, bas hindi mo ko pagbatunon. Basi bala damo-damo ko applyan. Basi hindi mo ko gyapon pagbatunon. So, na ako sang faith sa akong kaugalingon, hindi ko mag-apply. Pero kay tungod, sa ulihi, kailangan ko isang trabaho, kay may pamilya, di napilitan mag-apply. Dito nag-build up gamay ang akong faith. Kay tungod, kung kisaba lang, mga HR, butigon man mo. Kamo wala niya pa din ba experiencean. Once mag-apply ka mo ba tiyagan yung ginamin ko nga abutigon ang mga HR kung kisa. Kung kisa lang, hindi tanan. No? Kaya arab lang, nag-apply ka. Hatag kasi mong application letter, interviewon ka, tapos interview, sir! Sorry, di ka naman pwede mabaton. Di ka naman nabatonan sa obra. Kay overqualified ka. Wow! Overqualified! So dito, nag-boost up man. Maski pa paano nga ako nga confidence, ay overqualified ko namin. Gali, no? Pero sa nagadugay nga nagdamo experience ko sa trabaho, dito ko naintindihan. Nga palusot lang to sa HR, ang overqualified. Hindi ka ginila yung pagbatunon. Kaya overqualified ka nga, hindi ka nila pagbatunon. Kaya overqualified ka, dapat mapuslan ka nila. Kaya you will be a great asset sa company kung qualified ka. Overqualified ka pa ayhan. Hindi ka pa maging great asset sina. So muna kung kisa makahambal ko, pasensya sa mga HR nga maigo Likaw-likaw lang gamay. Pero muna ako na feel sang naka-experience siya ko sina nga balon ka overqualified. Para sa akon, na-experience ko sa pag-work ko sa pag-apply ko gid mismo sa radio station, no, nga ginubrahan ko sang una. I applied there 7 times. 7 times. Kagari take note. Close ko pang manager kag ang ang program director nga muna sila tanan ng hiring. Pero pinaka-best nga nabatian ko sang nag-apply ko dira nga wala ko nabatian sa ibang ginubrahan ko is ang prangka kaayo nga paghambal. Prangka nga paghambal. And dito ko nabatian lang hindi ka namon pagbatunon. Kay may kulang ka pa, hindi ka pa kabalo mag-amo sini as in gin-explain sa akon. So sa mga HR da mas maayo guro mo ng estilo para mabuligan yung pero hindi man nga paghambal nyo daw na drop man na down nyo ang hire or ang nag-apply, ang applicant gali. Hindi nyo pagdugad down ka mo sa applicant, kundi mabuligan sila nga maging confident sila. Maging part ka mo to be their teacher sa pag-apply sa trabaho. Hindi nyo sila pagtuluan gisag sikrito kung paano mag-storya, pero tuluan nyo sa kung anong kakulangan nila. Hindi kay hambalon nyo sa
sang kakulangan, pero tudluan nyo sang kakulangan nila. Ano ginaming nga tudluan? Tudluan nyo sila kung ano itsakto nila sa ilang daw kakulangan nga nakita ninyo pag-apply nila. You know mga ka-360, it's the best thing to help each other mo. And that can help sa isa ka tawo nga maging confident in the future. Kag na-use ko na sa, I applied first time, wala na batunan. Second time, wala gyapon na batunan. Tanang gina-explain sa akon kung nga anong reason. Until sa nakalabot sa 7th time, dito ko first time nakita sila nga pag-apply ko, and pag-interview, naka-smile. Kag first time ko ito nakalabot gid sa manager sa second interview. Kag first interview sa supervisor pakadto sa manager. So, dito, kag isa na build up tong confident ko. Palastorya na ko to sa tao eh. You know mga ka-360, if you have confidence or faith sa imong kaugalingon, may trust ka sa imong kaugalingon, hindi ka na mahuya mag-approach sa tao. Mapadako man na o paggamay nga tao. Hindi, wala kong gamin sa size, kundi sa standing sa kabuhi. Kaya kung may faith, not overconfident, nga tamaan mo na bala ka confident, palapitan mo maskin sino nga tao, nga do wala ka na balang respeto, ang gwa, amo nang magwa ang overconfident na kung wala ka na respeto. Pero you approach someone, mapamanggaranon, mapaimon man, with still a confidence nga makastorya ka sila, pero may respect. With the same respect. Kaya nga, makaguba mangyagapon na sang trust. Ikaw naman na madulaan sang trust kung wala ka naman sang respeto sa tao. So that's why dapat naton nga maging self-confident. Ari pagin, let me share this. Sa mga tao naman nga naga-negosyo or arab lang kung kamo ma-assign kamo sa salesman, kung makatrabaho ka mo sa uli, ari dala na ni pabati-bati sa aton mga OJT. Kung maging salesman ka mo sa ulihi, you must have a self-confident also. May salig kasi mo kaglingon. Ako nakaagi man ko sina. Sa una wala ko confident. I've been a salesman sa isa naton ka mga telco networks. Isa naton ka dako nga telco networks diri sa Pilipinas. And because wala ko sang salig sa amo to nga time, in the first few weeks, or first week pa lang, sang akon nga pag gina-assign kami kundi nga lugar mo, sa mall, sa supermarket, dito na pwesto ka mangita customer or kliyente. So dito, matubang kis tao, pero kami nga hatag lang ko, sang una-una ko, hatag lang ko sa flyers. Ga-observe ko sa akon, upod dyan nga medyo una-una sa akon. Katry sa storya sa tao, hatag sa flyers, katry sa storya sa tao, nga nagapungko sa igat. Then, weekend comes, siyempre pahuway, rest day. After sang rest day to, gisigi ko paminsar, ano ubrahan ko next week kaya wala pa ko sales. First week ko wala ko sales. Hatag lang kong hatag flyers. So, pagka next week, balik liwat duty, based on my observation sa ginubra sa akon nga upod, ginubra ko. Gintry ko dula ang kahuya ko. Kag nag-approach sa mga tao nga pungko sa higad. Then good thing. Dito ko din na-feel nga nag-astoryahan na lang kami do kilalanay. Then na-approach ko sila, Sir, pwede tani mastoryahan. Oh, may internet kami nga ginabaligya. Di amo ni ang promo subong namon. Oh, mas makasib ka. Tadan, ginawakal lang nimo nga ginawakal. Until such time nga do nalingaw nako. Nga maski may tao kong mga approach nga usual hindi gini man zero. Maski kamo guro ga katabo na sa inyo ay sa SM may mahatag sa mall may mahatag sa inyo sang flyers. Paghatag sa inyo sang flyers, di ba? Kisa ka hindi lang. Wala na yung ginabato, right? Nagyan ko na kalain sa pamatyagan pero sang uli nga naandan mo na dawala na lang. But ang confidence mo wala na dula. Lagapadayon once na andan mo na. Sa ulado mo na bala nga may time kung kisa nga may araging nga may mabaton sa imo pero may time nga wala may mabaton sa imo. Dili lang daw hugot wow. Pero mo na siya. Self-faith
is also important. Magtuo sa kagalingon, pwerte man ka importante. Hindi kita dapat mag-judge ato kagalingon, gid. You may judge yourself the correct way, pero hindi naton pag over-judging ang aton kaugalingon nga, hindi ko ni kaya. Kaya ta. Pero, kaya ta kung upod naton ang Ginoo. Hindi naton yapon pagdulaon ang Ginoo. Aram lang, amo na magwa kung wala talagang upod ang Ginoo sa aton nga pagsalig sa aton kaugalingon, that will be a overconfidence na. Because here in Proverbs 28:26 it says, whoever trusts in his own mind is a fool, but he who walks in wisdom will be delivered. So tandaan naton, amo nang agina pag start naton, we pray that God will give us knowledge and wisdom. Hindi gid pwedeng hindi kita mangayo siya sang pagsalig, sang kaalam. Kailangan natin magngayo siya sang kaalam to build up our faith on ourselves. Trust on ourselves. May salig na kita, may confidence kita. Every time you apply sa imo trabaho, pray to God, give me the knowledge and wisdom. Kag hindi mo sa ulihin nga nabatunan kasi imo trabaho, mambal ka dayon nga, ako ni kabudlayan nga nabatunan ko. Nalipatan mo na din ang Ginoo kay nabatunan ka. Hindi amo na siya ang pag-work naton sa Ginoo. Ngarab lang daw gamit lang kung kailangan naton siya, amo lang paggamit naton siya. Kung wala na siya gamit, wala na sa pulos, iitsapwera naton. Kag pagitaon ta lang sila sa time naman nga kailangan naton. Hindi amo na aton nga Ginoo. Dapat padayon ta siya nga upod. Kumbaga sa sa aton pa, di ba? Usual masuksok kita bayo mo. Di ba? Hindi man nga lagaw ka sa downtown, no? Lagaw ka sa mall nga nagauba. May galagaw pero may problema sa Pansaro na. Hindi matao mo na. So dapat kita nakaintindi mga ka-360, suksuko naton ang kaalam sang Ginoo, ang wisdom ginahatag sa aton sa Ginoo. Kag hindi naton na pagbuyan. Kay kung kita naglikaw sa Ginoo, tapos kita ang kaalam na temporaryo lang madula na sa imo. Ako man medyo naigo ko ni gamay. Hindi man sa tinikal pero nagaan ako sang Ginoo sang talento sa pagtukar sang piano without any piano lesson. Without any piano lesson. Sang nadula na ako nga pag simba-simba, kay usual na natagaan ako sa kahigayunan sa Ilonggo Church diri sa Takuling na maging pianist, and first ever nga pianist nga wala sang formal piano lesson nga naging piano. Kag thank you very much sa amo to nga time nakon sa mga leaders nga nahatagan ko kay gayunan nga maging pianist sa simbahan. Sang naguntat ako, lawig-lawig kay nagsugod na ko trabaho, na feel ko ginga nadula ang talento ko sa pagpiano. Kay pagbalik na ang magulang ni Mrs. nakabakal sang piano, kag kami ang nagbakal, sa nagtesting ko, nahuya ko, nadula confident ko, magtumbok sang piano. Huya-huya gid ko magtesting dito sa sa ginabaligyan sang piano. Ang ang electric piano lang. So, nahuya ko magtumbok. Sang nadala na sa balay, kay kailangan lang ko testingan, ginatry ko piano mga favorite songs ko sang una. Hindi ko na mapiano tadlong. Ang tudlo ko tig-ana. Basta hindi ko gin maintindihan nga do wala na blang spirit sang talento sa akong kaglingon. Wala naman ang akon nga confidence sa akong kaglingon to play the piano. So amo na mga ka-360, basta mapalayo ka gamay, masking gamay lang sa Ginoo. Or mamiss mo gamay ang Ginoo, may madula gid sa imo nga parte. So, sang nakabalik na ko nga nagapadayon ako, syempre kasi unang mga trabaho ko, nadalaig sa bado ko mo. Pero subong, arin ako sa NOC work, sige-sige, grabe na nga ako Subong magpiano-piano. May baldagya po ng panumok ko, pero may confidence sa liwat. Nagbalik ng confidence ko kay ako,
Sa una mga ka-360, isang ginpapiano ko sa Ilonggo Church, hindi man nga tinikal, pero wala ko nag-expect, wala ko nag-sapak nga, nga may maminsar bla, ay, nano na sa mamyan, magpiano man. Wala, gig ko na naminsar sang una. Kaya nga kabalo ko, ginbutang ko da sa simbahan, nga mapiano sa simbahan, not because of those people nga nag-vote sa akon, sang election, sa church election, nga mapiano ko da. But it's God's will. So, bahala ka mo kung ano hamalo nyo sa akon, kay basta, ang Ginoo nagbutang na sa akon, ubrahon kuya kung anong ginasayin sa Ginoo sa akon. Maski hindi ko perfecto. Kapin pa wala gi kuya tinunan sa ginatawag nga piano mo. Nagtumuok lang ko daya sang una sa piano, ya do adir mo. Isa ka tudlo, nga hasta nanultol ang kamot ko sang wala kag tuuna. Nga hasta subong hindi ko tsakto akong panumok. Isa pa kabalo ko I think piano ka LGM. Di ba may tsakto na nga positioning sa tudlo? Ako makadlaw ka mo kung kisa mo. Kaya tinabukanay lang ng tudlo ko. Ambot, hindi ko kayo chinding, panulto lang tudlo ko. Basta makakadlaw ka mo, pero ako, wala ko gamayin sina. Kung kadlawan nyo ko, until such time, nga nakalabot ako na, dako mapasalamatan ko sa ila ni To Aurelio Pagyo, kay naging pianist ko na sang ilang Servants Voices, nakalabot sa Iloilo, naging pianist ko to. Kita ko man itong ginatulog ko sa mga estudyante pag concert namon sa academy digto. But I don't mind. I'm happy playing the piano maskin para sila sa balda akong panumok. Pero nakakanta man tadlong ang nakakanta man tadlong ang grupo sang Servants Voices sa akong nga pamiano. Kag nagpadayon asa subong mga ka-360 may time kung kisa nga dire sa gym may kisa may kapit pa kun hapon gakawad-an na pianist. May makanta. Kantahan, pianuhan ta dayon maski di pa kabalo, pianuhan ta. Para mo na siya mga ka-360. If we have faith on ourselves, kaupod man sang blessing sang Ginoo, ang talento mo ya matiner ginada. Madula, pero hindi siya madula forever. Ara ginada sa gihapon sa imo. Ang importante lang gid mabalik ka sang imo nga pagtuuman syempre sa Ginoo naton. Kag syempre hindi kita madula sang connection sa iya. Kay tanan nga abilidad nga atong nagakabatunan, tanan nga mga bagay nga aton magakabatunan tungod na sa iya, mga ka-360. So hopefully that you have maskin sa aton nga gamay nga pagistoryahan ay natubuan kamo sa inyo pagtuo sa inyong kaugalingon. Kag sa mga nagsululubra ang pagtuo sa kaugalingon, nabuhin-buhinan. No? Kailangan na naton nga dikto lang kita sa tunga-tunga. Hindi kita magpalabaw. Kag hindi man naton pagdulaon ang pagtuo sa kaugalingon. Ara lang kita sa tunga-tunga. Okay? So speaking of tunga-tunga, are. Si Ma'am Sayonara Honda Saison nag-comment, "Yes Sir Brian, salig anay kay God antes sa self para si God mag-bless sa aton." O, di ba? So dapat lang gid nga magsaligid sa Ginoo. Kasi syempre hindi kita kasalig sa atong kaugalingon wala man ta salig sa Ginoo. So trust in Him. So hello kay Flower House. Good morning. Mga ka-360, sa pagbalik naton aton pagbabasahon pagig kung may dugang kamo nga mga komento, basahon ina. Kula na greetings sa aton nga announcements and of course sa aton nga weather report. Sa pagbalik sa Morning with a Friend, diri lang sa Adventist World Radio Bacolod. Kaupod yapon niyo ka-360, Brian Lacson. We'll be right back mga ka-360. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360.
And we are back para sa last portion sa ating programa. Mamimili ni Mateo Gulfan. Good morning mga ka-360. Have a good day to all. May nagbabay na si Ma'am Joan Moreto. Bye-bye, Ma'am. Thank you for joining us. Okay. So, kamo may ipag-rate ka mo? Nagkadlaw lang sila mga ka-360. Inyo, ang batch ninyo, anong pangalan? Wala pa ka mo name sa inyo batch? Ha? Hindi pa? Wala pa, Nay? Wala, Danay? Okay, wala pa kuno, Danay. Surprise lang. Surprise! Bantayan ko na naman kisang last year is Kaizen. Ano naman balaihan, subong. Ang ilang batch name sa ating Adventist Academy Bacolod. Bantayan nyo ina mga ka-360. Kay Lawagon, nasuna. Basi Blantis nila i-release, mabatian ko, ako malawag na yun. ano na katawag gani? Spoil ko. Mahilig ko na mag-spoil kapag mga movies namin na spoil bla sa mga wala pa katanaw. Oh. Spoil. So mga 360, let's check na sa atong panahon sa sininga adlaw. Kumusta ayhan ang panahon sa sininga adlaw? Preparar gid kita kay may manug-abot nga El Nino mga ka-360. Ang City of Bacolod nagapreparar naman sini nga manug-abot nga El Nino kay tig-uluhaw, tig-balalhas, tig-malala. Bawa kapin pangaton kapin paton nga mga farmers. Sila gini ang magabatsyag. Once magbatsyag ang aton farmers mga ka-360, sure ball nga kita tanan magabatsyag. Kay kung wala ang farmers naton, wala kita sang kaunon. So respetuhon naton na kay may bandan wala ga respeto sa mga farmers naton. Respetuhon naton sila. Kay kung hindi sila mananom, wala gid kita sang kaunon. Wala sila anihon, wala kita kaunon. So aton nga panahon sa sininga adlaw, mayara kita gihapon northeast monsoon nga nagapapekto sa extreme northern Luzon, easterlies nagapapekto sa bilog nga Pilipinas. Ang Batanes, Cagayan kag Isabela, cloudy skies with light rains kamo dira. Ang Metro Manila naman kay nabilin nga bahin sang Pilipinas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. So mayara lang ta panganod. So dapat kung may makita ka mo panganod, pasalamatan nyo na. Kay daw halos ka na makakita panganod subong sa sobra kainit. No, kagapon lang adlaw, blue na blue gid kaayo ang langit. Super blue skies daw pareho sa bio ni MM. Pertigi ka blue, pertigi ka init. Damo ginalipay nga manuglaba. Kay malagi nila linabhan na yun. Wala palabot na may hangin pamlaga sa bayo po. Hindi pa na magmalada yun imo nga hinalize na. Ang northern and eastern section sang Pilipinas mga ka-360 magaka-experience sa moderate to strong winds, no? Kag ang dapya sini east to northeast. Moderate to rough naman ang ating mga kabaludan with 1.2 to 2.6 meters ang kataason. Ang nabiling naman nga bahin sang Pilipinas, light to moderate east to northeast ang huyop sini. Slight to moderate ang balod with 0.6 to 2.0 meters ang kataason. Sama natin nga weather update sa sining nga adlaw. And another announcement mga ka-360. Gina-announce natin liwat ang aton AWR-CDE Crusade nagakatabot dira sa Southern Negros specifically sa Kabangkalan, Ilog kag Kawayan. Ari ang aton nga details mga ka-360. Hindi na to. Okay. Ari ang aton details or information kung sa diin naton nga mga crusades. May ara sa may Karulan, Kabangkalan City, Purok Paglaom, Barangay Tabu, Ilog. Sa Poblasyon Kawayan, Public Plaza sa Kawayan. Sa Inapoy Covered Court, Inapoy, Kabangkalan City. Sa Lower Balikawkaw Court, Kabangkalan City. Sa Apitong Plaza, Tabugod, Kabangkalan City. Sa may Kabangkalan City Seventh-day Adventist Church,
ara pagidira. Porok 2, Barangay Bantayan, covered court sa Bantayan of course. Sa Ilog Central Church, Ilog. Kag sa Sitio Bulad Plaza, Barangay Salong, Kabangkalan City. Amo na siya tanan ang location naton sa mga crusades dira. Kung lapit ka mo, kantuin nyo lang ang kada location nga ina. And of course, resa. Kagbantayan nyo man ang upcoming nato nga AWR IEL Crusade and Harvest Celebration sang atong nga Negros Occidental Conference sa March 17 to 23, 2024. Ang mga lugar nga pag-held sini sa crusade, yara sa Himamaylan, Isabela, Hinigaran, La Castellana, Magallaon, La Carlota, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, La Castellana, kapila ko na malawag. So, amo nga itong mga locations ng atong mga crusade on that coming, na-close ko, dula. Coming March 17 to 23. Kagbantayan pagid mga ka-360 in partnership with our youth and NOC Prayer Network. Please join on March 16 to 23, 2024. Show up in the cities, live na live here at Adventist World Radio Bacolod from March 16 to 23 ang ato nga Youth Week of Prayer. That's 6 to 7 p.m. live na live here at Adventist World Radio Bacolod and Negros Occidental Conference Prayer Network Facebook pages. Ang topics natin every night, Day 1, Day 1 gabi man eh. Night 1, Does God Love Your City? Night 2, Transforming Cities Following the Example of Jesus. 3, Facing Loneliness in Your City. 4, Facing Depression in Your City. 5, Facing Diseases in Your City. 6, Facing Hopelessness in Your City. 7, Facing Fear in Your City. 8, Lifting Up the Fallen in Your City. So amo ni ang aton nga mga topics sa sini nga mag-aabot nga NOC Prayer Network and AWR 360 Bacolod Collaboration Youth Week of Prayer entitled Show Up in the Cities. Bantayan sini nga mag-aabot March 16 to 23, 2024. And of course, another pahibalo mga ka-360, please join our at dawn of the NOC Stewardship Department via Zoom every Tuesday and Thursday 4 a.m. to 5 a.m. Ginapost nato na ang link sang Zoom sa AWR 360 Bacolod nga Facebook page every Monday and Wednesday at 9 p.m. So pwede nyo gina-i-click to access our Zoom meeting sang ato nga NOC Stewardship Department at our at dawn COP Combined Offering Plan diri lang sa NOC. So please join this mga ka-360 karon or buwas ang kaagahon liwat ini magasugod. So every 4 to 5 in the morning. Madaming kasalamat mga ka-360 for joining us today sa atong nga programa. Magakadto na kita sa pagpangamuyo para sa atong nga pag-end sang atong nga programa. Please join us mga ka-360. We will have our prayer. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for always being there for all of us. Today we have talked about faith on ourselves. Buligi kami, O Diyos, nga hindi magnubo ang pagtuo naman sa kagalingon o hindi man magsubra ini na maging insakto lang nga para maging confident kami sa amon nga mga buluhaton, especially sa buluhaton diri sa amon nga simbahan. O Diyos, keep us always guided. Give us always the knowledge and wisdom nga amon ginakanyahanglan sa tanan namon nga buluhaton sa sulod sang simbahan. Lord, thank you for your presence today. We are also praying sa amon mga kauturan nga nagami na sakit. Ihatag ang kaayo sa ila
Yara man sila sa hospital o yara sa ilang mga puluyan. Ihatag ang kaayo sa bulig sa mga doctors kag nurses nga naga-assist sa ila. O Diyos, ang bulong nga ila ginatake, buligi silang i-take nila ni faithfully, and they will be taking this para mag-ayo sila. We are also praying sa amon mga kauturan nga nagkaladulaan sa ilang mga himata. Be with them, give them strength, maski nagkadulaan sila. O Diyos, we are also praying for those who are experiencing problems, troubles in life. Be there for them. Give them strength. Give them solutions sa ilang mga trouble sa kabuhi, kung ano man ina. And hopefully that they will be following the solutions that you give them and use them correctly. And Lord, nagapangamuyo man kami sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthdays kag ilang mga anibersaryo sa sininga adlaw. Bless them, make them happy on their special day, and let them also share blessings to others, and give them more celebrations to come in their lives so they could bless more. And Lord, nagapangamuyo man kami sa nagapadayon nga krusada dito sa Southern Negros. Bless the speakers, bless the translators, bless the brethren, bless the attendees, bless all of them. Guide them, O Lord. Give them all the knowledge and wisdom and open mind to understand the message that they will be listening to those speakers intended on each locations dito sa Southern Negros. Bless them, O Lord. Be with them. Keep them safe always. And Lord, nagapangamuyo man kami sa madason pagid nga mga krusada nga mag-aabot diri sa Negros Occidental Conference. The preparation. Bless all of them. Bless all who are involved in this upcoming crusades. And we are also praying for the upcoming week of prayer sa dason nga simana. O sa madason pagid nga simana, O Diyos. Giyahi ang mga pamatanon nga mag-handle sa mga mensahe nga pampabaskog sa sini nga programa diri sa AWR 360 sa sina nga tiyempo. Guide them, bless them, and also those coordinators that are coordinating this program. Lord, thank you for the wonderful ideas that you keep on giving us to give nice programs sa amon mga ka-360 kag mga kapaglaom. Not only here at AWR, but also on Hope Channel. Lord, thank you for keeping us safe. Thank you for blessing us always. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Yes, salamat gid sa pag-upod nyo mga ka-360 mga kapaglaom sa aton nga programa diri sa Morning with a Friend. Kita na naman kita diri buwas sa syempre sa Morning with a Friend here at Adventist World Radio Bacolod sa pangalan sa Negros Occidental Conference President Pastor Jufone Galanza, Executive Secretary Pastor Brendo Caros, ato nga Treasurer Pastor Ebenezer Loriezo Jr. And of course, Pastor Joy Catela, aton nga Communication Director and Hope Channel and AWR 360 Bacolod Manager. This is your Ka360 Brian Lacson para sa Morning with a Friend. See you again tomorrow and have a great day. God bless everyone. Bye-bye!